Akmang tatayo na ako mula sa pagkakaupo sa sofa nang mula sa pintuan ng banyo, lumabas si Dominic. Kita ko pa ang pagkagulat sa mga mata nito nang mapansin niya ang presensya ko. Trixie, what are you doing here? Kaagad na bigkas nito at nagmamdaling naglakad palapit sa akin. Sinipat ko pa ito ng tingin at hindi nakaligtas sa mabusisi kong mga mata ang bahid ng lipstick na nasa liig nito at gusot-gusot na din ang damit na suot niya ngayon. Mabilis ko naman pinunasan ang luha sa aking mga mata at itinuon ang tingin ko sa babaeng kalalabas lang ng banyo. May malanding ngiti na nakaguhit sa labi nito habang nakatitig sa akin. Familiar sa akin ang mukha niya at kung hindi ako nagkakamali, ito yung babaeng nakabanggaan ko noon sa restaurant bago kami ikinasa ni Dominic. Kung hindi lang ako buntis, baka kanina ko pa ito sinugod at pinagsasabunutan. Pero hindi ayaw kong ilagay sa risk ang pagdadalang tao ko. Kailan pa? Kailan mo pa ako niluluko? Halos paos ang boses na tanong ko kay Dominic. Mariing nakakuyom ang mga kamao ko kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. So, kanina ka pa? Bakit hindi mo ako tinawagan bago ka pumunta dito? Kaswa na tanong nito. Parang wala itong nagawang pagkakamali sa tono ng boses niya. Gusto sana kitang isurprise. Pero mukhang ako na surprised ngayong araw, Dom. Sagot ko habang wala pa ring humpay ang sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kita ko naman ang pagbabago ng hitsura ni Dominic. Bigla itong umamo at akmang hahawakan niya ako pero mabilis akong napaatras. No. Don't touch me. Nakakadiri ka. Wika ko at pinukol ng masamang tingin ang babaeng kaulayaw niya kanina na may bahid pa ring ngiti sa labi habang nakatingin sa gawin namin ni Dominic. Mukhang tuwang-tuwa itong nakikita ako kung gaano ako ka, miserable ngayon. Akala ko nagbago ka na. Pero nagkamali ako. Ito ba ang ginagawa mo sa akin tuwing lumalabas ka ng bahay? Hindi ko mapigil ang wika. Sobrang sikip ng dibdib ko at kung hindi ko mailabas ang saloobin ko, baka atakihin ako sa puso kahit wala naman akong sakit. Umuwi ka muna. Ipapahatid kita sa driver ko, wika naman ni Dominic sa akin. Kaagad akong napailing. Iyong sobrang emotional ko na pero parang wala lang sa kanya. Ganito ba talaga ka? Bato ang puso ni Dominic para saktan niya ako ng ganito. Ganito lang ba kasimple para sa kanya ang lahat? Pagkatapos niya akong lokohin sasabihin niya sa akin ngayon na ipapahatid niya ako sa bahay at saka na lang kami mag-usap. Unfair niya naman. Parang normal lang sa kanya ang ginawa niyang pakikipag-sex sa ibang babae. Hindi pa ba ako sapat para sa iyo upang magawa mo akong lokohin? Bakit mo pa ako pinakasalan kung hindi mo naman pala kayang umiwas sa mga dati mo nang gawain? Bakit? Muling wika ko. Trixie, stop it. May meeting pa akong pupuntahan. Mamaya na tayo mag-usap, yamot na wika nito na parang kasalanan ko pa. Mabilis itong naglakad patungo sa kanyang table at kinuha ang kanyang coat at mabilis na lumabas ng opisina. Lalo naman akong nasaktan dahil sa ipinapakita niyang pag-ugali ngayon. Ganoon lang ba iyon? Kahit simpleng sorry, wala man lang akong narinig sa kanya. Ganoon na ba siya ka-immoral? Nagkamali ba ako ng desisyon sa buhay ko na magpakasal sa kanya? Nagiging tanga ba ako na patuloy na umaasa na magbabago siya? Masanay ka na kasi. Mabilis magsawa sa mga babae si Dominic at dahil buntis ka ngayon, natural, maghahanap siya ng iba na magpapaligaya sa kanya. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang marinig kong nagsalita ang babaeng kasex ni Dominic kani-kanina lang sa banyo. Nakangisi itong naglakad palapit sa akin at may pang-uyam sa tingin ng titigan ako mula ulo hanggang paa. Mula noon hanggang ngayon never nagbago ang asawa mo. Mahilig talaga siya sa mga babae. Iba't ibang babae at kung hindi mo tanggap iyon, mag-exit ka na sa buhay niya. Nakangisi nitong wika sa akin at tuloy-tuloy na din itong lumabas ng opisina. Para naman akong naupos na kandila na muling napaupo sa sofa kasabay ng pagsabunot ko sa sarili kong buhok. Say, hindi ko maiwasang bigkas habang hindi ko na mapigilan pa ang muling mapahagulhol ng iyak. Para akong mababaliw at hindi ko kayang tangapin ang mga natuklasan ko ngayon. Bakit parang normal lang sa kanila ang lahat ng ginawa nilang kababuyan? Ganito na ba ka-immoral si Dominic? Hanggang pangarap na lang ba ang inaasam kong masayang pamilya? Ma'am, hinihintay na po kayo ng driver sa ibaba. Ihahatid ko na po kayo, napukaw lang ako sa miserable kong sitwasyon nang magsalita ang sekretary ni Dominic.
Malungkot ko naman itong tinitigan. Palagi po bang pumupunta ang babaeng iyon dito sa opisina ni Dominic? Seryoso kong tanong kay Mrs. Castro. Kaagad naman itong nag-iwas ng tingin. Sorry po ma'am, wala po ako sa lugar para bantayan ang bawat kilos ng amo ko. Sana maintindihan niyo po, sagot nito. Marahas akong napabuntong hininga at mabilis na tumayo. I understand. Sa lugar na ito, alam kong wala akong magiging kakampi. Baka nga naging katawa-tawa pa ako sa lahat ng mga tao dito dahil may ibang babae palang kinakalantari ang asawa ko na ngayon ko lang nalaman, malungkot kong sagot. Hindi naman nakaimik si Mrs. Castro, kaya mabilis na akong naglakad palabas ng opisina. Huwag niyo na po akong ihatid. Kaya ko na ang sarili ko, huling wika ko kay Mrs. Castro bago ko tuluyang nilisan ang opisina. Mabilis akong nakabalik ng kotse. Halos hindi maampat ang tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa akong lokohin ni Dominic sa kabila ng lahat ng ginawa ko para maging masaya ang aming pagsasama. Hindi ko lubos maisip na sa kabila ng pagiging sweet nito sa akin, nagawa niya pa ring tumingin sa ibang babae. Ano ba ang kulang sa akin at bakit nagawa niya akong lokohin? Talaga bang hindi siya makontento sa iisang babae lang? Hindi pa ba sapat sa kanya na malapit ko nang maibigay ang matagal niya ng inaasam? Ang pagkakaroon namin ng anak. Pinunasan ko muna ang luha sa aking mga mata bago ko ini-start ang makina ng aking kotse. Kahit napatuloy sa pagluha ang aking mga mata, pinatakbo ko ang kotse at tuluyang umalis. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sobrang sakit at pakiramdam ko biglang gumuho ang mundo dahil sa mga nakita ko kanina. Nagpasya na lang muna akong umuwi ng bahay. Hihintayin ko si Dominic at kailangan naming mag-usap. Hindi ako papayag na ganoon na lang. Kailangan naming magkalinawan. Pagkatapos kong ipark ang kotse, mabilis akong umakyat ng kwarto. Diretsyong nahiga ng kama at muling ibinuhos ang sama ng loob na nararamdaman ng puso ko. Sobrang sakit at tanging pagluha na lang ang nagawa kong gawin at umaasa na sana maibsan man lang ng kahit kaunti ang paninikip ng puso ko. Hindi ko na nga namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa mahinang katok ng pintuan ng aking kwarto. Madilim na ang buong paligid at wala akong nakitang palatandaan na umuwi si Dominic. Dahan-dahan akong bumangon ng kama at binuksan ang pintuan. Pagkabukas ng pintuan, kaagad na tumampad sa paningin ko ang nag-aalalang mukha ni Manang. Good evening po ma'am. Ready na po ang dinner nyo, imporma nito sa akin. Malungkot ko itong tinitigan bago ako nagsalita. Hindi pa po ba dumating si Dominic Manang, tanong ko. Kaagad naman itong umiling. Tumawag po siya kanina ma'am. Sinabi niya po na hindi siya makakauwi kaya kumain na daw kayo, sagot nito. Hindi ko maiwasan na maikuyom ang aking kamao. Lalong dumuble ang sama ng loob na nararamdaman ng puso ko. Umaasa ako na uwi siya ngayon para makapagpaliwanag. Masakit isipin na parang normal lang sa kanya ang naganawa niyang kasalanan sa akin. Mukhang wala itong balak na makipag-ayos sa akin at lalong mahirap isipin na baka kasama niya si Michelle ngayon imbes na nandito siya sa tabi ko para suyuin ako. Wala ba talaga siyang pakialam sa posible kong nararamdaman ngayon? Ganoon na ba talaga siya makasarili? Sa lalim ng iniisip ko, hindi ko maiwasang mapangiwi nang maramdaman ko ang pagkirot ng tiyan ko. Parang may kung anong masakit na bagay ang tumutusok doon, kaya hindi ko maiwasang mapasapo sa aking tiyan at napaigik dahil sa nararamdamang sakit. Nagtataka naman akong tinitigan ni Manang. Ma'am, bakit po? May masakit po ba sa iyo? Nag-aalala nitong tanong. Nakikita niya marahil ang biglang pagbabago ng mukha ko. Hindi ko maiwasang maluha sa naranasang matinding takot nang maramdaman ko na may mainit na likido na umaagos sa aking binti. Wala sa sariling tingnan ko iyon at kaagad na nanlaki ang aking mga mata nang mapansin ko ang kulay pulang likido na umaagos doon. Naku ma'am, dinudugo po kayo, gulat na wika ni Manang. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito, kaya hindi ko maiwasang matakot. Manang, masakit po. Sobrang sakit, hindi ko maiwasang bigkas habang namimilipit ako sa sakit. Habol ko din ang aking paghinga habang umiiyak. Kakailangan niyo pong madala sa hospital ma'am. Saglit lang po, tatawag ako ng ambulansya, taranta nitong wika bago ako tuluyang iniwan.
Napapaupo naman ako sa sahig dahil sa sobrang sakit kasabay ng patuloy sa pagpatak ang luha sa aking mga mata sa isiping baka kung mapaano ang baby ko. Halos walang malay tao ako nang dumating ang ambulansya at dalhin ako ng hospital. Hindi pa rin maampat-ampat ang luha sa aking mga mata sa takot na baka kung mapaano ang baby ko. Basta ang huli kong natandaan nakahiga na ako at napapalibutan ng mga doktor bago ako nawalan ng malay. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, ang puting kisame ang kaagad na sumalubong sa akin. Kaagad na sumagi sa isip ko ang mga nangyari kaya kaaga kong hinipo ang tiyan ko at muli akong napaiyak sa takot ng maramdaman ko na wala na akong maramdaman na palatandaan ng aking pagbubuntis. Anong nangyari? Ang baby ko. Kumusta ang baby ko? Sambit ko habang umiiyak at inililibot ang tingin sa paligid. Napadda pa ako nang sumalubong sa paningin ko ang seryosong mukha ni Dominic. Matiim itong nakatitig sa akin habang baka sa mga mata ang galit. Wala na siya. Nakunan ka. Bakit hindi mo sila iningatan, Trixie? Bakit? Sambit nito gamit ang galit na boses. Lalo naman akong napaiyak sa isiping ang batang iniingatan ko na nasa sinapupunan ko ay bigla na lang nawala sa isang pitik lang. Anong sabi mo? Wala na siya. Wala na si baby. Lumuluha kong bigkas. Kaagad naman itong naglakad palapit sa akin at galit akong tinitigan. Hindi mo ba alam kung gaano ako excited na mailuwal mo si baby? Alam kong masama ang loob mo sa akin pero bakit kailangan mong idamay ang anak natin? Bakit, Trex? Bakit? Tanong nito. Talagang sinisisi niya ako sa mga nangyari. Napaka-unfair niya naman para isipin niya na ginusto ko ang pagkawala ng baby namin. Hindi ko maiwasan na mapahagulhol ng iyak. Dom, wag mo naman sanang isisi sa akin lahat-lahat. Alam kong kasalanan ko kung bakit ako nakunan at masakit sa akin iyon pero mas kasalanan mo dahil nagluko ka. Kung hindi sana kita nahuli kanina, hindi sana ako magkakaganito. Halos pasigaw kong bigkas, ang kapal ng mukha niya para magalit sa akin. Hindi ko naman ginusto ang mga nangyari at kung umasta siya ngayon sa harap ko, parang kasalanan ko ang lahat imbes na amuin at damayan niya ako sa sakit na nararanasan ko ngayon. Trex, aware ako kung ano ang kasalanan ko pero ikaw ang ina ng baby at dapat alam mo kung paano siya ingatan. Alam mo naman siguro kung gaano ako ka-excited na magkaanak tayo, di ba? Gusto mo ba talagang ipamukha sa akin kung gaano ka kawalang kwentang babae? Hirap ka na ngang magbuntis, sinayang mo pa ang pagkakataon na ibigay sa akin kung ano ang ikakasaya ko, pabulyaw na sagot nito. Hindi ko maiiwasang maikuyom ang aking kamao. Masakit isipin na nawala ang baby namin sa isang iglap lang pero mas masakit isipin na ako ang kanyang sinisisi sa mga nangyari. Napaka-unfair niya naman. Hindi na ulit ako binisita ni Dominic ng hospital pagkatapos ng komprontasyon namin. Parang ipinaramdam niya talaga sa akin na wala na akong halaga sa kanya. Masakit isipin na pagkatapos ng masaya naming pagsasama, bigla itong nagbago sa isang iglap lang. May expiration pala ang kabaitan na ipinapakita niya sa akin. Ang bilis niya palang magbago. Masakit mawalan ng anak pero mas masakit ang ginagawa ngayon ni Dominic sa akin. Talagang ipinakita niya lang sa akin na wala na akong halaga sa kanya. Ni hindi niya man lang nagawang sumilip para kumustahin ang kalagayan ko. Hindi niya man lang naisip na siya ang higit na kailangan ko sa mga sandaling ito. Kung masakit sa kanya ang pagkawala ng baby namin, mas masakit sa part ko iyon. Ako ang ina at talagang iningatan ko siya. Kung hindi lang sana siya ng babae, hindi sana napahamak ang pagbubuntis ko. Kaya lang kakaiba siya eh. Ako talaga ang sinisisi niya sa mga nangyari. Hindi ko alam kung hanggang kailan niya ako titikisin pero umaasa ako na muli siyang bumalik sa dati. Miss na miss ko na ang mga pag-aalaga na ginawa niya sa akin. Miss na miss ko na ang pagmamahal na ipinaparamdam niya sa akin simula noong ikinasal kami. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ilang araw din akong na-confine ng hospital na walang ni isang dumalaw sa akin. Hindi ko na din kasi ipinaalam kina mama at papa ang nangyari sa akin. Ayaw ko na din kasi na ma-stress sila kung ano man ang pinagdadaanan ko ngayon. Wala akong pinagsabihan at kinimkim sa puso ko ang sakit na nararamdaman ko. Wala din akong kaibigan na pwede kong malapitan. Feeling ko nag-iisa lang ako pero kailangan kong magpakatatag. Hindi dapat ako magpadala sa lungkot na nararamdaman ng puso ko dahil patuloy pa rin akong aasa na magiging maayos ang pagsasama naming dalawa ni Dominic.
Tumatak din talaga sa isipan ko ang sinabi sa akin ni Dominic na wala akong kwentang tao. Dinadaan ko na nga lang sa iyak ang lahat ng kalungkutan na nararamdaman ng puso ko. Tahimik akong lumuluha habang inililibot ng tingin ang buong paligid. Ngayon ang araw ng paglabas ko ng hospital at mag-isa akong uwi ng bahay. Mukhang wala akong ibang aasahan kundi sarili ko lang. Walang presensya ni Dominic akong naramdaman at feeling ko talagang kinamumuhian niya ako. Malungkot akong lumabas ng kwarto para umuwi na. Naglalakad na ako sa hallway ng hospital nang makasalubong ko ang kasambahay namin ni Dominic. Si Manang at baka sa mukha nito ang pagkagulat habang pinagmamasdan ako. Ma'am, saan po kayo pupunta? Inutusan po ako kanina ni Sir na bantayan ko daw kayo dito sa hospital, kaagad na wika nito sa akin. Sa wakas, mukhang naalala din ni Dominic na nandito pa ako sa hospital. Kaya lang, mukhang late na yata siyang nagpadala ng bantay ko. Mukhang hindi talaga siya aware na ngayon ang labas ko sa hospital. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng lalong kalungkutan. Kung si Dominic sana ang nandito baka magiging masaya ako. Kaya lang wala eh. Kasambahay ang ipinadala niya dito sa hospital kung saan lalabas na ako. Na-discharge na po ako, Manang. Pauwi na po ako, malungkot kong sagot. Kitang-kita ko naman ang awa sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Sinulyapan pa nito ang impis ko ng tiyan bago napailing. Nawala po pala si baby. Nakikitamay po ako, ma'am. Pasensya na po kung wala akong nagawa para puntahan kayo ng mas maaga dito sa hospital. Kailangan ko pa rin po kasi hintayin ang go signal ng asawa niyo, wika nito. Pilit ko naman itong winisyan. Ayos lang po, Manang. Hindi niyo po ako obligasyon kaya wala po kayong dapat ihingi ng pasensya. Sagot ko naman. Kung ganoon, uwi na po tayo, ma'am. Huwag po kayong mag-alala, mawawala din iyang tampo na nararamdaman ng asawa mo sa iyo. Magiging maayos din ang lahat, sagot nito. Umaasa naman ako na sana magdilang anghel siya at magkatotoo ang sinabi niya habang nag-umpisa na akong humakbang palabas ng hospital. Kaagad naman napasunod si Manang sa akin. Nagtaksi na lang kami pauwi ng bahay. Magkahalong damdamin ang bumabalot sa puso ko habang tinatahak namin ang daan pauwi. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot sa posibleng reaksyon ni Dominic kapag makita niya ako. Sana lang hindi ba siya galit sa akin. Hangat maaari ayaw kong mag-away kami. Gusto ko ng tahimik at nasayang pamilya. Kung totoosin, pwede naman naming subukan para makabuo ulit. Magkakanak din kami basta magkasundo lang kami. Pagdating ng bahay, hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot nang hindi namin naabutan si Dominic. Ayon kay Manang minsan lang ito umuuwi ng bahay at kung uwi man, umaalis din kaagad. Mabilis na lumipas ang oras. Walang Dominic ang umuwi ng bahay hanggang sa gumabi. Sinusubukan ko din itong tawagan para ipaalam dito na nakauwi na ako pero hindi ito sumasagot. Hindi ko tuloy maiwasan na mapaiyak muli dahil sa lungkot na nararamdaman ng puso ko. Talagang gusto niya akong tikisin pues, hindi ko siya susukuan. Asawa niya ako at hindi pwedeng hindi kami magkakaayos. Handa kong kalimutan lahat ng kasalanan na nagawa niya sa akin, basta bumalik lang siya sa piling ko. Ayaw ko talagang tuluyan kaming magkasira. Halos ilang araw din ang matuli na lumipas. Hindi talaga umuwi si Dominic na siyang labis kong ipinag-aalala. Natatakot din akong puntahan ito sa kanyang opisina dahil sa trauma na naranasan ko noong last na punta ko doon. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Mahimbing na ang tulog ko nang marinig ko ang malakas na paghila ng kung sino sa akin. Kaagad akong nagising at nagulat ako dahil tumampad sa mga mata ko ang galit na mukha ni Dominic. Nanlilisik ang mga mata nito ba nakatitig sa akin at ramdam ko ang galit sa mga titig niya. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot. What are you doing here? Sino ang nasabi sa iyo na pwede kang matulog sa kwarto na ito? Halos dumagundong ang boses nito sa loob ng kwarto dahil sa malakas niyang boses. Hindi ko naman maiwasan na maluha habang nakatitig dito. Bakit ibang-iba na yata siya ngayon? Bakit parang hindi na si Dominic ang kaharap ko ngayon? Ganoon na ba talaga kalaki ang galit niya sa akin para itrato niya ako ng ganito? Talagang kasalanan ko ba ang lahat dahil nakunan ako? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pwede ka dito sa kwarto? Muling sigaw nito sabay hatak sa akin pababa ng kama. Mas malakas siya sa akin kaya parang papel lang akong nahila nito.
Malakas akong napaiyak dahil sa sama ng loob na nararamdaman ko. Hindi ko akalain na aabot kami sa ganitong sitwasyon. Na kahit dito sa loob kwarto, pagbabawalan niya ako. Ni hindi man lang niya naisip na sobrang tagal ko siyang hinintay sa hospital pati na din dito sa bahay. Dom, please, wag mo naman sana itong gawin sa akin. Please asawa mo ako at normal lang na nandito ako sa loob ng kwarto nating dalawa. Bigkas ko habang lumuluha. Matalim niya akong tinitigan sa mga mata bago nagsalita. Maawa. Naawa ka ba sa batang nasa sinapupunan mo na hindi mo iningatan? Nagpapatawa ka ba? Galit na singhal ito sa akin. Hindi ako nakaimik. Binigo mo ako, Trex, kaya simula ngayong araw pinuputol ko na ang pagiging asawa natin. Ayaw ko sa babaeng inutil. Galit na wika nito at malakas akong hinila palabas ng kwarto. Pilit naman akong nagpupumiglas pero talagang mas malakas siya sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi ang mapaiyak na lang. Dom, patawarin mo ako sa kung anuman ang nangyari. Masakit din sa akin pagkawala ng anak natin pero kailangan natin tanggapin iyon. Kung hindi ka sana ng babae, hindi sana ako na-stress, kaya huwag ko naman sana sa akin isisisi ang lahat. Hindi ko mapigil ang sagot. Naramdaman ko na lang ang pagdampi ng palad nito sa pisngi ko. Maang akong napatitig sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatikim ako ng sampal mula sa kanya. Hindi ko ito inaasahan kaya lalo akong napahagulhol ng iyak. Huwag mong isisisi sa akin ang katangahan mo, Trexie. Ang sabihin mo inutil ka talaga kaya hindi mo ako mabibigyan ng anak. At dahil inutil ka mula ngayong araw pagsisilbihan mo ako bilang kabayaran sa kapabayaan mo. Galit ng bigkas nito sa akin. Naguguluhan naman akong napatitig dito. Pinaalis ko na lahat ng kasambahay dito. Wala nang dahilan pa para pagsilbihan ang isang inutil na babaeng kagaya mo. Hindi kita pag-aaksavahan ng pera at mula ngayon sa servants' quarter ka titira at ikaw ang gagawa lahat ng trabaho na ginagawa ng mga kasambahay dito hanggang sa ikaw na mismo ang sumuko. Muling bigkas nito na kaagad na ipinanlaki ng aking mga mata. Kaagad akong nakaramdam ng pagtutol pero natatakot akong isatinig iyon. Baka hindi lang sampal ang gagawin niya sa akin. Dom, ganoon na ba talaga kababa ang tingin mo sa akin para gawin ito? Asawa mo ako at kung hindi ka na masaya sa akin maghiwalay na lang tayo. Umiiyak kong wika sa kanya. Masakit man sa parte ko ang sinabi kong iyon pero kung ito naman ang ikakatahimik naming dalawa mabuti pang ang maghiwalay na lang muna kami. Kaagad naman ako nitong inisihan. Ngisi na nakakatakot titigan. Hiwalay? Para ano? Para makaligtas ka sa lahat ng mga kasalanan na nagawa mo sa akin. Sa anak ko? No, Trexie, gusto kong makita kung paano ka magdusa dahil sa pagiging inutil mo. Gusto kong matikman mo ang galit ko. Galit na wika nito at muli akong hinila palabas ng bahay, papuntang servants' quarter. Tahimik ang buong paligid at mukhang kami lang dalawa ang nandito sa bahay. Hindi ko na din napapansin pa si Manang. Dito ka. Dito ka nababagay. Simula ngayong araw, ikaw ang maintain ng kalinisan sa buong paligid. Pagsilbihan mo ako hanggang sa huli mong hininga. Galit na wika nito at mabilis akong tinalikuran. Naiwan naman akong hindi matigil-tigil ang aking pag-iyak. Ni sa hinagap hindi ko akalain na mangyayari ito sa akin. Sobrang pang-aapak na sa pagkatao ko ang ginagawa ni Dominic at hindi ko alam kung paano siya paamuhin para matigil na ito. Sa akin talaga bagsak lahat ng sisi kaya naman hindi ko na malaman kung ano ang gagawin ko. Sobrang sakit ang ginawa niyang pagtrato sa akin. Hindi niya tinatanggap ang kahit na anong paliwanag ko. Pakiramdam ko wala akong kwentang tao. Inilibot ko ang tingin ko sa buong paligid. Mag-isa lang ako dito sa silid at hindi ko man lang namalayan na nagsyalisan na pala ang mga kasambahay. Kasama na si Manang na kahit papaano ramdam ko ang pagdamay niya sa sitwayon ko. Nag-iisa na lang ako dito dahil gusto akong alipinin ni Dominic. Hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako habang umiiyak. Nagising na lang ako nang naramdaman ko ang pabuhos ng malamig na bagay sa mukha ko. Pupungas-pungas akong bumangon at nagulat pa ako dahil kaagad na tumampad sa paningin ko ang nakangising mukha ni Michelle at maihawak na isang baso. Siya ang bumuhos sa akin ng malamig na tubig para siguro magising ako. Mabuti nagising ka din. Tamad mong muchacha ka.
Tanghali na at tulog ka pa din. Kaagad na singhal nito sa akin. Hindi ko maiwasang maikuyom ang kamao ko. Sino siya para sabihin sa akin ang katagang iyon, gayong siya ang dahilan kung bakit ako nakunan. Galit ko itong tinitigan pero kaagad niya naman akong nginisihan. Ano ang ginagawa mo dito? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pwede kang pumasok ng bahay? Galit kong tanong sa kanya. Nang iinis naman itong tumawa. Natural. Ako na ang bagong asawa ni Dominic kaya nandito ako. Mula ngayong araw, kung anong pagsisilbi ang gawin mo kay Bobby Dominic, ganoon din sa akin. Simula ngayong araw, magiging amo mo na din ako kaya wala kang choice kundi ang igalang ako at sumunod sa lahat ng utos mula sa akin. Nakangisi nitong sambit. Pigil ko naman ang sarili ko na muling maiyak. Sobra naman yata si Dominic na pati ang kabit niya gusto pang itira sa bahay na ito. Talagang wala na siyang respeto sa akin. Ito ba ang palatandaan niya para iparamdam sa akin na wala na akong halaga sa kanya? Ang sakit naman yata noon. Masamang-masama man ang loob ko pero wala akong choice kundi ang pumunta ng kusina para magluto. Hindi ko na lang pinansin pa ang mga pasaring ni Michelle. Liwasan ko munang umiyak sa sama ng loob dahil napapagod na ako. Walang ibang magluluto ng agahan ni Dominic kundi ako lang dahil walang ni isang kasambahay ang naiwan. Lahat sila ay pinaalis na. Naghalungkat ako sa ref at naglabas ng pwedeng lutuin para sa agahan. Tusino at hotdog ang una kong napansin kaya kaagad kong inilabas iyon para iyon na lang ang lutuin ko para sa breakfast. Ito ang paboritong kinakain ni Dominic sa umaga kaya alam kong magugustuhan niya ito. Abala ako sa pagluluto nang mapansin ko ang pagpasok ni Dominic dito sa kusina. Akmang sasalubungin ko sana ito pero natigilan ako nang mapansin ko na nakasunod sa kanya si Michelle. May nakakalokong ngiti sa labi nito na nakatingin sa akin, hanggang sa dumako naman ang tingin ko sa lig niya na puno ng kiss mark. Biglang ragasan ng sakit sa kalooban ang naramdaman ko dahil sa selos. Ang lakas ng loob nilang gumawa ng kababalaghan dito sa loob ng bahay. Wala na talagang natitirang kahit nakaunting respeto sa akin si Dominic. Ang sakit. Sobrang sakit. What are you doing? Are you stupid? Gusto mo bang sunugin buong bahay? Galit na wika ni Dominic pagkalapit sa akin. Taranta naman akong napatingin sa aking niluluto at kaagad na nanlaki ang aking mga mata nang napansin ko na nasusunog na iyon at umuusok na. Taranta ko namang pinatay ang apoy. Nangkalan at kaagad na nakaramdam ng pagkasdismaya nang mapansin ko na sunog na iyon at hindi na mapakinabangan. Ano ngayon ang kakainin ko? Pati ba naman sa pagluluto bobo ka pa rin? Wala ka talagang pakinabang. Wala ka talagang kwenta, galit na bulyaw nito. Tagos sa puso ko ang sinabi niya, kaya hindi ko maiwasan na maluha. Sorry. Huwag ka nang magalit. Papalitan ko ito. Magluluto ulit ako, sagot ko sa kanya at akmang hahawakan ito pero kaagad niyang tinabig ang kamay ko. Lalo naman akong naiyak. No need. Baka mamaya lasunin mo pa ako eh. Galit na bigkas nito at matalim akong tinitigan bago ito naglakad palabas ng kusina kasunod ni Michelle na natatawa pa akong sinulyapan sa bayira. Naiwan naman akong nanghihinang napaupo sa mesa habang impit na napaiyak. Masakit. Napakasakit. Alam kong nag-uumpisa pa lang akong pahirapan ni Dominic pero parang hindi ko na kayang magtagal. Lalo na ngayon na nakabuntot sa kanya si Michelle. Mahirap tangapin na may kasama na siyang ibang babae. Ang bilis niya naman akong ipagpalit. Ang bilis niya naman akong itakwil dahil lang sa isang bagay na hindi ko naman ginusto. Inabot din ako ng ilang oras sa kusina dahil sa kakaiyak bago ako nagpa siyang linisin lahat ng kalat. Nagpa siya din akong maglinis ng buong bahay. Hindi ko nahahayaan na magalit sa akin si Dominic. Gagawin ko ang mga gawain dito sa bahay para ma-realize niya na karapat-dapat niya akong mahalin. Plano ko din magluto ng specialty ko mamaya. Kare-kare at alam kong magugustuhan niya iyon. Mabilis na lumipas ang oras. Kahit papaano nalibang naman ako sa mga ginagawa ko. Nakakapagod pero dahil lumaki naman ako sa hirap ng buhay bago ako natagapuan nila Mama Ashley, kaya sanay na sanay ako sa mga ganitong gawain. Sisiw lang sa akin ito kaya naman hindi na ako nahirapan pa. Sinarapan ko talaga ang pagluto ko ng kare para sa dinner ni Dominic. Excited akong matikman niya iyon at umaasa ako na magugustuhan niya para naman ma-impress siya sa akin.
Gusto ko talagang magkabati na ulit kami dahil miss na miss ko na ang dating siya. Naligo pa nga ako para fresh ako sa harap niya mamaya. Pero lahat ng effort ko ay unti-unting nasayang nang lumipas na lang ang oras na walang Dominic ang dumating. Maghahating gabi na nang ma-realized ko na hindi na siya darating kaya malungkot kong niligpit ang mga pagkain na nalalatag sa mesa at inilagay sa ref para hindi masira. Pagkatapos kong magligpit lulugo-lugo akong bumalik ng servants' quarter para makapagpahinga na muna. Hindi darating si Dominic at mahirap para sa akin na tangapin iyon. Hindi ko na naman tuloy maiwasan na maiyak hanggang sa nakatulog ako. Nagising na lang ako sa mabigat na bagay na nakadagan sa akin. Pagmulat ko ng aking mga mata nagulat ako dahil kaagad ba tumampad sa paningin ko si Dominic. Namumungay ang mga mata nito habang nakatitig sa akin, kaya naman hindi ko malaman kung ano ang react ko. Alam mo, kahit galit ako sa iyo, hinahanap ka pa rin ang katawan ko. Sa iyo lang ako nalakaramdam ng tunay na saya pagdating sa sex, sambit nito at kaagad na sinakop ang labi ko ng labi niya. Hindi naman ako nakaimik at kaagad na tinugon ang halik niya. Kaagad akong nakaramdam ng pag-asa na pagkatapos ng gabing ito magiging maayos kami. Malugod kong tinutugon ang halik at yakap niya dahil gusto ko siyang isatisfied pagdating sa sex. Fuck! This is what I want, hingal na bigkas nito habang walang humpay ang ginawa nitong pag-ulos sa akin. Nakatuwad ako habang nasa likod ko siya at ramdam ko ang gigil niya sa bawat pagpasok at paglabas niya sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapaungol dahil sa sarap na nararamdaman. Dom. Oh. I'm coming. Sambit ko pa nang maramdaman ko na mailalabas na sa akin. Hindi ito sumagot bagkus sinapo niya ang magkabilaan kong bundok at buong gigil na nilamas. Hindi ko naman maiwasan na mapaigik sa pinaghalong kiliti at sarap habang walang humpay sa pag-ulos ang ginagawa niya sa akin. Akin lang ang katawan na ito, Trixie. Tandaan mo. Akin ka lang kahit inutil ka, sambit nito. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi niya. Hanggang sa pagsisex namin kailangan niya pa bang bangitin ang tungkol sa bagay na iyon? Wala ba talaga siyang pakialam sa mararamdaman ko?